Hello guys, welcome back to another video guys. Pasensya na kayo ulit sa aking venue is nandito kasi ako sa school ng anak ko and syempre habang nag-aantay ako guys, mag-share ako guys kung paano nga ba mag-apply sa Tala Loan App ngayon and ano nga ba ang bago and update dito sa Tala. Mabilis lang ba tayo ma-approve or ano yung mga flow or yung mga process guys or mga documents ba na needed para makapag-comply tayo or ma-approve tayo dito sa Tala App. Guys, i-share ko sa inyo guys step by step kung paano guys mag-apply sa Tala Loan App as of this month, September 2023. But anyways guys, if you don't know guys, and kung hindi kayo nakasubaybay sa channel ko guys, natakal ko na din before si Tala as isa sa pinakaunang loan app guys na na-avail ko talaga noon. And i-share ko din sa inyo kung ano yung naging experience ko doon hanggang sa nawalan sila ng offer sa akin as good payer naman ako and good client ako sa kanila, but then hindi na nila ako in-offeran. So ito ipapakita kong tutorial sa inyo guys is ginamit ko po yung account ng aking husband is to apply dito sa Tala kasi wala pa siyang record dito and para maipakita ko din sa inyo guys kung paano nga ba mag-apply ngayon sa Tala Loan App and kung ano bang mga bagong proseso. Ganun pa din kaya yung process na pagdadaanan natin once na mag-avail tayo ngayon. Kasi sabi nila guys, nagbago nga daw to si Tala and madami na daw changes dito. So guys, that was 9 months ago kasi nung user ako ni Tala. And ito tayo natin this time guys kung maaprubahan na tayo during this process na gagawin natin. So let's enter Tala PIN guys to proceed. So makikita natin dito guys sa Tala dashboard na apply now. So i-click natin to guys, tong apply now. Then, ito lalabas. So, click lang natin to guys, yung continue. Yan, click lang natin itong continue guys and wait lang natin. Nakalagay dito guys, what would you like to use your cash for? So, ang sasagot ko dito guys is personal expense kasi dati, business expense, di ako na-approve. So, personal expense yung lalagay ko dito. So, what kind of personal expense yung ano natin? So, pipiliin ko dito guys. So, madami naman, wala namang maling sagot dito. Pero pipiliin ko this time is yung education expenses na lang para ma-approve talaga tayo. So, guys, please describe how you will use this money in more detail. So, magre-reasoning lang tayo dito guys. So, according talaga, so ano talagang need natin, kung paano talaga natin, kung para saan talaga yung parang hihiramin natin dito. So basic lang naman, so I will use this, ganyan lang, I will be use this, ganyan lang ang ano ko to, ano, my education, my son's education, something, ganyan lang, yun lang talaga as in. So depende ha, iba-iba tayo ng reasoning dito, pero be gentle lang sa mga reasoning natin para ma-approve tayo then ni Tala. So click natin itong save and continue pag okay na. So which of the following best describes your level of education? Then syempre college tayo. Then what type of work do you do? So ano ako guys, ano kami guys is ano tawag dito? Self-employed freelancer, I mean self-employed business owner para mas madali. Save and continue tayo. So guys, ang nakalagay dito guys, may maraming mga follow-up questions about business, about industries, how long, tapos how frequent, mga ganun guys. Sagutin nyo lang to guys, wala namang maling sagot dito. Basta ano lang, be honest lang din syempre sa mga sagot nyo and kayo bahala guys kung how would you feel of this kasi basic lang naman ang kailangan nilang dito sagot. So yun nga guys, how long, that's when will you earn your business, ganyan, how much money did you earn, then what is the name of your business. So kung walang name ang business nyo guys, it's okay na lagyan natin ng none, ayan, para makapag-proceed tayo kasi hindi ako nakapag-proceed, hindi ko pala nalagyan. So dito guys nakalagay what other sources of income, so syempre lagyan natin none, only business lang. Then sa taas guys meron pala akong na-skip. So dito guys, what is your primary source of funds naman? So of course ilalagay ko dito business profit kasi business nga yung category ko. So click lang natin guys yung save and continue. Then nakalagay dito guys sa next, do you have any outstanding loan? Syempre sagot natin no, kasi pag sinagot mong yes, ang dami pa nilang tanong. So guys, no na lang tayo. So how much in total did you spend in basic? So ito guys, ang ma-recommend ko is 10,000 below. I recommend na ilagay nyo 10,000 below kasi wala naman silang proofing dito eh. Kasi para mas mababa, mas madali tayo ma-approve. So, review lang natin guys yung answers natin, mga pinagsasagot natin kanina. So, ganun lang kabilis guys yung application dito. So, click lang natin itong submit application kung okay na. Then, agree natin itong agreement nila. Ayan, I agree lang natin. Then, so wait lang natin for the next step naman. So ito na siya guys. Ayan, nire-review daw nila. So refresh lang natin. Click natin refresh. Baka sakaling may mangyari dito na maganda. So yun guys, finally, you're approved. 2,000 pesos. Na-approve tayo guys. Then, grow your Tala limit up to 25,000 pesos daw. Kaya pala may 25,000. Pero guys, nag-start tayo sa 2,000. So let's see guys kung click natin tong continue ha. Kung ano mangyayari dito sa continue na to. So guys, nakalagay dito guys may advisory si Tala na ang bangko daw ay sarado ng Sabado at Linggo.
wala na disbursement ng Sabado-Linggo. Tapos may mga cut-off nga daw sa mga ganitong bank, sa Emily Villiers. Then guys, kung naintindihan natin na i-understand, click natin. Then guys, nakalagay na dito guys, 1,000 yung pinaka-minimum amount na ma-withdraw natin to 2,000 pesos. So, ayan guys, so galaw-galawin lang natin yung braso. So yun guys, ayan siya. Then, finally guys, I'm so happy. So finally guys, na-aprobahan na tayo ni Tala. So, to be honest talaga guys, nag-apply na kami using the account of my husband nga. And nung first attempt ko is disapprove siya. Then, inulit ko yung process, inulit ko yung application, and ganun pa rin, disapprove pa din. And parang, ang tagal na rin, parang weeks lang din. And na-try ko ulit. Kasi, ang dami kasi nagtatanong sa akin sa comment section kung kumusta na si Tala, ano daw update kay Tala, ganyan, puro Tala, ganyan. Siyempre guys, hindi ko share sa inyo kung hindi ko ulit susubukan. Kaya nga guys, tinry kong gamitin yung account ng husband ko kasi may account na ako sa Tala nga. Kaya ginamit ko nga yung account niya, guys, under his name. And yun nga guys, is na-approve nga siya. First approval niya is 2,000 pesos. Ako nun guys, ang approve amount nila sa akin is nagsimula ako sa 400. Yan, 400 yun. And siguro mababa talaga ang credit score ko than my husband kasi yung husband ko mas mataas talaga credit score niya compared sa akin. So yun nga, 2,000 yung offer sa kanya. And kung Tala user kayo and kung aware kayo, kasi ako naman ay Tala user din noon, and alam ko kung magkano talaga interest nito. To be honest din talaga guys, hindi ko bet ang interest ni Tala. 15% a month is so huge yun. Big amount yun. Hindi yun basta-basta. Compared naman guys, sa bill is na 4% lang, 3.5% lang. Compared to GCash loan products, compared to S-loan, kay Shopee loan, mga ganun guys, pay later, ganyan. Compared sa mga ganun guys na kahit papano guys, 4% man sila or 5% man sila, 3% man sila, although malaki pa rin yun. Pero guys, mas malaki naman tong 15% a month, diba? So saan mo hahanapin? Ito, alaking bagay na yon sa ibabawas doon sa pinaka-loan amount mo. So malaking bagay siya. What if hindi mo siya mabayaran ng monthly, like 2 months to pay mo siyang babayaran or 3 months to pay? Medyo malaki yung magiging interest nila sa atin. So ang maganda lang kasi dito guys kay Tala, guys talaga, to be honest ha, kung nangangailangan ka or emergency purposes, kasi guys ang interest nila per day kasi ang interest ni Tala, pero kapag ito total mo kasi to 30 days to 1 month is papatak siya ng 15%. Ang interest niya kasi per day is 0.5%. So for example guys, sa 2,000 pesos, yung 0.5% ng daily is 10 pesos. So kung kunwari, 5 days to pay mo siyang babayaran, I mean, within 5 days, babayaran mo siya. So 50 pesos yun, 5 times 10 pesos is equals to 50 pesos. So sa 2,000 guys, sa 5 days, 50 pesos yung interest nila. So ganun siya guys. So medyo magaan kapag babayaran mo agad within that days, ganyan. Pero pag papaabutin mo siya guys ng parang quincenas katapusan or mas longer pa, mas mataas talaga yung yung interest niya. Maganda lang to guys. For me ha, maganda lang talaga si Tala loan for emergency purposes. And kapag nasa-short ka lang sa budget, like kailangan mo lang ng immediate na pera, ganyan, na maliit lang na amount, and babayaran mo din agad within a few days, like babayaran mo kinabukasan, babayaran mo sa sunod na araw, babayaran mo within a week lang. Pero yung papahabain mo, i-endure mo yung 1 month, mas mataas yung interest. Pero kung okay lang sa inyo yun, wala namang problema doon. So, ito lang yung honest review ko dito, guys. Hindi ko bet yung ganitong monthly interest talaga. Pero kung nangangailangan ka, so why not? Kung emergency purpose, so why not? So, syempre, sino ba naman tayong hindi i-grab to kung talagang nangangailangan tayo at gipit tayo at wala tayong mapanghuhugutan na iba, diba? So, why not naman to try talaga dito? Pero, ito lang talaga yung honest review ko sa kanila. Sa next video ko, guys, itatry kong i-withdraw itong 2,000 pesos. At tingnan natin, guys, kung ano yung mga payment options and kung gaano ba katagal, real time ba siyang pumasok, or kung ano pa yung process and flow nito guys upon disbursement. So stay tuned guys. Again, pasensya na kayo sa venue ko ngayon kasi guys, ito talaga yung araw-araw ko na venue ngayon. Para ito lang yung time ko guys na makapag-film din kasi ngayon natin ko yung anak ko sa school. So yun lamang guys. I hope may natutunan kayo sa video. I hope guys yung video nito nakatulong sa inyo guys. Kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo po guys yung bell button para update kayo sa mga bago ko pang mga videos like this guys. Thank you for watching this video. Bye!